Welcome to my channel. So for today's video, nandito na naman tayo para magpaliwanag. So sa mga security professional natin dyan na nanonood ng ating video, tapusin nyo po ang ating video. Kasi mahalaga po ang ating ipapaliwanag dito. So yung explanation natin at ay ibibigay na kaalaman para sa lahat ng ating security professional is about sa pinagkaiba ng GKE result at saka sa RAE result. So yun po ang i-explain natin dito. So umpisahan natin sa GKE result. So yung GKE result mga idol, so sa GKE result mga idol, ito po ay result ng examination nyo during sa training. Ang GKE result is under pa po yan sa 5487, Republic Act 5487. Yung GKE result po ng ating mga security professional ay kasama po yan sa 2-1 file. So, kung wala kang GKE result, hindi mo mabubuo yung 2-1 file. No? Hindi mapaprocess yung license mo without that GKE result. So, yun po yung explanation natin sa GKE result. So, yung GKE result is, yung meaning po ng GKE result is General Knowledge Examination. So, yan po ay binibigay ng ating STMD, no, diyan sa Manila, at sila po yung nagbibigay sa atin para ipa-exam sa ating mga security professional. Sa 5487, GKE result pa po ang tawag. Ngayon, ang pinagkaiba niya naman po sa RAE result is yung RAE result po is under Republic Act 11917. So ngayon po mga idol is ang ginagamit po natin ngayon is yung RAE na po. Hindi na po yung GKE result. Wala na po yan. Kasi ni-revise na siya ng Republic Act 11917. So ang ginagamit natin ngayon, latest na ginagamit natin ngayon is RAE na po. Regulatory Assessment Examination. Yun po yung ibig sabihin yan sa RAE under Republic Act 11917. Ngayon po, na-establish po yung 11917 noong July 30, 2022. So, nung na-establish na siya, ito na po yung ginagamit natin hanggang ngayon, 2025. So yung pinagkaiba po nila is yung Republic Act. Yung Republic Act 5487 is na-revise na po siya into 11917. So, yung 5487 po is GKE, General Knowledge Examination. Yung sa 11917 naman po is Regulatory Assessment Examination. So, yun po yung pinagkaiba nila. Pero yung examination is same pa din, yung examination. Yung STMD pa rin ang nagbibigay ng examination. So, sa ngayon po, wag nyo na pong gamitin yung GKE result. Sa mga hindi pa po nakakaalam about dyan, hindi na po natin ginagamit yung General Knowledge Examination. Yung ginagamit natin ngayon is yung Regulatory Assessment Examination na po under Republic Act 11917. So, yun po ang ating explanation about sa pinagkaiba nila. So, sa lahat po ng ating mga security professional, kung may mga tanong po kayo, pwede nyo pong i-comment. And about sa training naman po, or sa social account ninyo, kung may mga gusto po kayong itanong, pwede nyo pong i-comment sa baba para po magawa natin ng video. And sa mga taga Davao po, pwede ninyo ni i-follow ang Facebook. Daghan mo baton Andrea og naga-flex pud ko og hiring sa mga taga Davao lang. So mauni ang Facebook account, pwede ra jud kayo ni siya i-follow kay naga-hiring ko diri og nagahatag pud ko og mga updates sa training. So palihog na lang kog follow ani, kung ganahan pud mo aning ako ang YouTube, pwede pud ninyo ni siya i-subscribe. So yun po yung ating explanation about sa GKE result at Regulatory Assessment Examination result.
So, sana po ay nakatulong po ako sa ginawa kong video sa inyo, lalong-lalo na po yung sa mga hindi pa po alam about sa pinagkaiba po ng General Knowledge Examination at Regulatory Assessment Examination. So, itong video na ito ay para sa lahat ng ating security professional. So, sana po ay nagustuhan nyo ang aking video at huwag nyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe na din po para sa ibang updates po natin dito sa ating security industry. So, yun lang po at thank you for watching.